Hello, magandang araw pong muli. Ito ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Kamusta sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao? And syempre, saan mang sulok ng mundo. Mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas, mabuhay po tayong lahat. Ngayong araw, pag-usapan po natin, by the way, congratulations, sapagkat nalagay na po ang West Philippine Sea sa Google Map. Pero, ang naobserbahan ko, ang mga Duterte ally, no, even though si Sara Duterte, okay, at saka iba pa mga, halimbawa si Roque, si Panelo, si Sasurgando Sasot, yung mga sinungaling na mga vlogger na sumusuporta sa mga Duterte, at saka nagpakilala pa ng mga foreign expert or mga geopolitics expert. Wow, ha? Ngayon, wala akong narinig na kuro-kuro mula sa kanila. Very silent sila sa pagkakalagay ng West Philippine Sea sa Google. Matatandaan po, allergy ang mga DDS dyan dahil nakinig sila sa kanilang mga vlogger na propagandist ng China. Mga vlogger na kung saan inimbitahan ng China government para mag-seminar or whatsoever. May mga benefits sila na mga kukuha. Yung iba nga nandoon na tumira sa China, mag-aral. Pero sa issue na to, parang hindi natin sila narinig na kinongratulate yung ating bansa sapagkat mga kamunting tinig, okay, yung Google Maps tag of West Philippine Sea reflects growing acceptance. Siyempre, pag mag-research ka sa Google, maririnig mo na yung West Philippine Sea. Sabi po ni Marcoleta, wala namang West Philippine Sea kasi during that time, hindi pa nalagay sa Google ang West Philippine Sea. Talagang sigurado tayo. Kung baga ma-manifest talaga sa mga actions ng mga Duterte ally na hindi po sila masaya. Dahil ang West Philippine Sea ngayon ay nalagay na po sa Google. So ibig sabihin, magkaroon pa to ng malawakang pagtanggap. Dahil naka-Google na eh. Malawakang pagtanggap sa ideya na mayroon talagang West Philippines Sea. So good job, no? Congratulations sa ating mga mambabatas, okay? Na mga nagsulong nito. At syempre, kay Sir Tariela na nakadibati pa ni Marcoleta. Ano kaya ang sasabihin ni Marcoleta? The labeling of West Philippine Sea on Google Map reflected the growing acceptance of the waters as part of the country's sovereignty. Kaya nga nag-aalboruto ang Beijing eh. According po yan ng National Maritime Council. Kasi ang bansa po natin may binuo po na council, yung tinatawag na National Maritime Council. At ito naman pong pangyayari na to ay social media users and government agency took notice on Monday that digital mapping navigation platform was using the West Philippine Sea. Designation is the western section of the country's exclusive economic zone. So tagumpay ito sa atin bilang mga Pilipino. Ang problema, may mga kababayan po tayo na hindi matanggap. Pag tiningnan nila sa Google, nag-aalboruto sila kasi mali ang pagkampi nila sa China. Sabihin naman ng iba dyan, paano kalaban ng Google yung China? Kaya nga ayun, pinaburan. Ganon ka, utak talangka ang mga Duterte supporter. Hindi nila matanggap-tanggap na mayroong West Philippine Sea. Si Rodrigo Duterte hindi din naniniwala na mayroong West Philippine Sea. Okay? Sabi po, it's also a recognition of the practical value of our national sovereignty or national prerogative to name our own maritime zone, which will hopefully help encourage consistency in the terms used by the international community and facilitate the upholding of the freedom of navigation in the Philippines, in the West Philippine Sea, at yan po ang sinabi ng National Maritime Council. The water of the South China Sea
within the western section of the Philippine EEZ was renamed as the West Philippine Sea in 2012 through an administrative order by President Benigno Aquino III. Kaya 2016, lumabas po ang ruling ng arbitral at yung UNCLOS na hindi po nirespeto ng Duterte administration. Ipamimigay niya lang. Kasi nga, tubi na lang man daw yan. Tubi na lang man daw yan. Ibigay na lang daw natin yan sa China. Ang problema kasi sa mga Duterte supporter, hindi nila kayang suportahan, hindi nila kayang susugan. Dahil anti-Marcos sila. Anti-government sila. Dahil piling aping-api sila. Kaya itong tanyag na desisyon na ilagay sa Google Map ang West Philippine Sea, masakit po ang loob ng mga DDS nito. Masakit po ang tawag nito, ang kaloob-looban nila. Dahil anti-Marcos sila Pero as a matter of fact, sa panahon pa ito ni Ninoy Aquino, 2012 pa. 2012 pa talaga. Ngayon, 2016, lumabas ang resulta ng arbitral ruling. Hindi naman pinatupad. Dahil si Rodrigo Duterte ay nagiging tuta ng China. Okay? Naging tuta ng China. The Philippines regards the award in the South China Sea arbitration of 12 July 2016 as an important contribution of international law and the interpretation and the application of the United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS. So inaward yan 2016. So no more South China Sea. Dahil mas makilala na ang West Philippine Sea. Paano na yan, Sir Glenn? Munting tinig. Nagbabadya na naman yung gera. Gigirahin na naman tayo ng China nito kasi, di ba? Ganon ang mga Duterte supporter. Missile pa nga lang na nandito, aalboroto na sila. Nagsiutot na, napuno na ng hangin ang ulo nila at ng tiyan nila, kaya uutot-utot sila sa nervyos. Lalo na ngayon, nilagay na sa Google ang West Philippine Sea. Even though nga yung ruta ng mga eroplano, dinadaanan na. O parang kumbaga, parang na-recognize na. Pag dumaan ka dyan, ang pangalan dyan, that is West Philippine Sea na. Kaya masayang-masaya si Commodore Tariela ng Philippine Coast Guard po natin. At saka, syempre, kung masaya tayo, nalulungkot yung ibang mga Pilipino na na-brainwash ng Chinese propaganda. Simple lang naman andyan na yung arbitral ruling. Di naman tayo yung nang angkin, kundi pinarecognize natin. Atin yun Part po yun ng exclusive economic zone po natin. And freedom of navigation ang habol sa West Philippine Sea. Kasi pag na-control po ng China yung West Philippine Sea, delikado po yan. Kasi meron silang tinatawag na expansionism principle. Nag-expand sila ng kanilang teritoryo because of economic purposes. Para pag makaposisyon sila dyan, makontrol nila ang trade. Hindi naman papayag yung Western countries. Lalong-lalo na tayo, hindi tayo papayag kasi mas lalong gugulo kapag China po ang mag-supervise dyan. Kasi aangkinin nila yan. Katulad ng ginawa nila sa Spratly Island. Ngayon, may mga rumors pa. Sabi nila fake. Pero, pati Palawan, inaangkin na po ng China. So ito mga kamunting tinig ang mga kaganapan. So tayo, congratulations sa magigiting po natin ng mga Pilipino, mga sundalo na nagtatanggol dyan sa West Philippine Sea despite ng pangharas ng Chinese Coast Guard. Still, very determined tayo, resilient, ipaglaban ang ating soberenya. Now, we need to be happy because at last, the West Philippine Sea are in part of Google Map already. That's part of growing acceptance na mayroong West Philippine Sea.
and that automatically acknowledged again by international community. Kasi dati namang inacknowledge ng international community nung nag-award po ang UNCLOS, United Nations Conventions on the Law of the Sea, na hindi po ginagalang ng China. Dahil matigas ang kanilang ulo, dahil may interest sila sa area natin. So hindi tayo papayag sa ganon. Kaya pasalamat tayo dahil mayroon tayong Pangulo na kahit binabatikos ng anti-Marcos, anti-government still, very determined, brave enough with diplomacy ang paglaban po natin sa ating teritoryo. So, klarong-klaro na ang West Philippine Sea ay really part of what we call this, our sovereignty. So, hindi pwede tayo masindak porket mayaman ng China, maraming sundalo, masisindak tayo, matatakot tayo. Hindi. Dahil hindi naman tayo nag-utos sa UNCLOS o arbitral ruling sa International Court of Justice na ibigay sa atin. Alam po niyan, nila yan, na not sa atin po talaga yan. Kasi wala naman tayong kinukuha. Kumbaga, ipinaglalaban natin yung atin. At yan po ang stand ng ating mahal na presidente. Nakakalungkot lamang dahil may mga mambabatas tayo, katulad ni Marcoleta at ng iba pa dyan, na hindi po sinusuportahan yung ating claim sa West Philippine Sea. Dahil, ayun, maka Duterte nga. Okay? So mga DDS, anong makomment ninyo? Nervyos na naman kayo. Magagalit kayo. O pagalitan nyo naman yung Google. Uninstall na naman kayo ng Google application ninyo sa inyong mga Android cellphone, sa inyong mga laptop, sa inyong mga CP. Okay? Personal computer ninyo. Galit na naman kayo sa may-ari ng Google dahil ang Google ay nilagay po ang West Philippine Sea sa mapa. O galit na naman kayo, no? Sabihin nyo lang, mag-comment kayo. O ninervyos na naman kayo. Magyera na naman. Dahil magagalit na naman ang China. O ilang araw na nalagay sa ano bang ginawa ng China? Wala. Ayun, nagtatantrum, nag-alburuto, bawat press con nila. Hanggang dyan lang po ang kayang gawin ng China na sinasamba ng mga Dutertards. Na pinagsisilbihan ngayon ng mga bagong makapili. Ha? Yan ang problema sa inyo eh. Hindi kayo masaya mga DDS dahil ang West Philippine Sea nasa Google Map na. Every time na mag-search kayo sa Google, search nyo yung West Philippine Sea, makikita. Ayaw nyo ba yon? Galit na galit kayo? Kayo talaga ha? O, hindi nyo talaga matanggap mga Duterte diehard supporters ng West Philippine Sea ngayon na binabaliwala ninyo ay bahagi na po ng Google Map at part po ng ating sovereignty. Bahala kayo mga DDS, kung nervyos kayo, magalit kayo. Basta sa akin lang po ay pinapalam ko to sa inyo dahil kung hindi ay kakaligtaan po ninyo. So ang paglagay po ng West Philippine Sea sa Google Map is a manifestation that it grows global or international acceptance. Okay? So ito po muli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino nagsasabing, tayo po ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Huwag kalimutan mag-like, share at saka subscribe at mag-join sa ating munting tinig community dahil po importante po yan sa isang katulad ko na content creator na hindi po gumagawa ng content para magkakawatak-watak, hindi po gumagawa ng content para magkaaway-away, hindi po gumagawa ng content para magsinungaling, kundi gumagawa ng content for the enlightenment of each and every one, including myself. And of course, I am here for unity. Not unit team ni Sara at saka ni Aimee. Bye-bye. Adios sa ating lahat. Okay? Adios, Patria Adorada. Sayonara.